Parang sa tao rin ba yan? Opo, ganun din po, parang sa tao din po yung stress. Oo. At pag maraming tao, ano pong magiging possible na behavior ni Lolong? Pwede siyang magwala, magiging uneasy siya. Ah. At pwede rin hindi siya magkain. Kasi kung stress ka na, nagkakaroon ka na ng internal disorder eh. Opo. Parang tao yan. So, yun, pwede hindi siya kumain and eventually magkaroon siya ng sakit. Okay, ibabalik ko ba siya doon sa natural habitat niya o hindi na? Hindi na po siya ibabalik sa natural habitat. Yun po yung agreement ng DNR at saka ng local government ng Bunawan. Ano pong dahilan? Panganib? Opo, panganib. Kaya po siya nahuli dahil nga po nagka-cause siya ng ilan ng mortalities doon sa Bunawan. Patawad sa mga hayop. Opo. So mananatili lang siya sa Eco Park sa Bunawan? Opo sir, mananatili siya sa export. Oh, baka pwedeng ipagbawal na rin na yung bang, alam nyo, yung maano siya sa publiko, lagi siya pinapanood, tourist attraction daw eh. Opo, kaya naka-close po ngayon pansamantala yung kanyang premises para sa mga tao. Okay. Kamusta na ho yung paghahanap doon sa isa pang, posibleng mas malaki ba? Tama ba, Ma'am Josefina? Wala kaming exact information na galing sa aming tauhan na nandun pa rin sa Bunawan. Pero yan ay isa sa mga usapin na tatalakayin ng aking director pagpunta niya doon sa Friday sa Bunawan with Mayor Elorde. Meron ba tayong parang pakikipag-dialogo sa mga residente dyan sa Agusan Marsh para hindi sila atakihin ng doon pala talaga yung mga yung mga buhaya doon, ma'am, nandun talaga sila eh. Opo, natural habitat. Oo. Opo, nag-umpisa po yung aming effort na ma-inform ang mga tao tungkol dyan sa buhaya noong 2009. So, continuous naman po yung information campaign natin kung anong dapat gawin para hindi sila ma-atake ng buhaya. Edukasyon. Anong pagkakaiba ng crocodile at alligator? Kaya lang hindi kita kayang sagutin ngayon. Ganun ba? Pero ang crocodile, buhaya. Sa Tagalog. Ang alligator, wala rin. Buhaya din. Buhaya rin. Alligator din. Kasi may dalawa daw. Kasi yan, exotic yan sigurado. Wala tayong alligator dito sa atin. Pero may dalawang uri ng buhaya, di ba, Ma'am Josefina? Mas malaki, mas mahaba yung snout ng alligator. Tama, isang uso nila. Ano po yun, sir? Hindi, sabi, di ba, dalawang uri ng buhaya sa Pilipinas, di ba? Opo, dalawa po. Ito po yung isang endemic. Ibig sabihin, isa nakikita lang dito sa atin, yung Mindanao. At ito yung saltwater. Ito po yung nahuli sa Bunawan ng saltwater crocodile na nakikita rin sa ibang bansa, Australia, Indonesia, Malaysia, at ibang pampanig sa mundo. Akala ko nakabarong tsaka Amerikana. Pwede rin, sir. Salamat po. Pinasaya mo umaga ko, Ma'am Josefina. Salamat po. Ingat po. Ingat po kayo. Josefina De Leon, Wildlife Resources Division Chief ng Protected Areas and Wildlife Bureau. Maliliit na babuyan sa Pulilan, Bulacan, binabantayan at regular daw na nililinis sa mga may-ari para siguruhing hindi magkakasakit ang mga baboy. Mismong ang mayor ng Pulilan na rin ang nagsabi na hindi galing sa kanilang bayan ang mga botsyang nasabat sa Maynila. Narito ang report ni Haji Rieta. Nalulungkot ako doon sa balita na yun sapagkat dito sa Pulilan, yan yung pinakakaiwas-iwasan namin. Napakahigpit kami dyan sa pagbabantay ng mga botya na yan. At dito nga sa Pulilan, wala namang malalaking figure dito. Sinusugan ng mismong alkalde ng Pulilan, Bulacan ang depensa ng Pulilan Task Force Botya. Imposible raw na sa kanilang bayan galing ang ilang nasabat na botya sa Maynila. Ang meron lang daw sa Pulilan, Katayan at hindi raw hog farm kung saan pinaniniwalaan ng galing ang mga nangamatay na baboy dahil sa sakit na karaniwang ginagawang botya. Pero sa pakikipag-ugnayan ko sa Municipal Agricultural Office ng Pulilan, natuklasan kong wala namang malalaking piggery. May 81 namang backyard hog raiser o may malilit na babuyan. Gayunman, maging ang mga ito raw, mahigpit at buwan-buwang ini-inspeksyon. Binibisita ng mga technician ko yung mga nasa master list namin. Wala kaming mga sakit dito. Saka pagka meron na, nag-aano na kami. Nagpakulan na kami. Sa babuyang ito, halos kada oras kong linisin ang bawat kulungan. Pati nga kami, duman muna sa disinfectant para masiguradong malinis tulad ng iba pang pumapasok dito.
Gamit ang syringe na ito, itinuturok ang mga gamot na ito sa mga alagang baboy dito sa isang babuyan. Halimbawa, ang gamot na ito na kontra sa kolera at pagtatae. Ang gamot naman na ito na kontra naman sa bulate. At ang isang gamot na ito kontra naman sa lagnat. Kaya panigurado ng may-ari ng babuyang ito na safe o ligtas ang mga alagang baboy dito. Nasasakitan din ako pagka ibig sabihin meron sa Pulilan. Pero ako ang alam ko wala pa rito sa Pulilan na botya. Kung mahigpit ang monitoring sa pag-aalaga, ganoon din daw sa mismong bentahan. Ayon sa market master ng Pamilyang Bayan, may mga certificate daw na patunay na ligtas ang mga karneng ibinibenta rito. Pagpasok ng baboy namin dyan, meron ho kami tinatawag na anti-mortem. Yung hindi pa ho napapatay ang baboy, ini-inspeksyon na ho yun. Tapos sa madali araw, pag kinatay na, meron hong post-mortem na tinatawag. Yun naman ho, yung pagkakain napatay na baboy, tinitingnan ho yung laman, yung mga kung meron depresya o wala. Para sa unang balita, Haji Rieta, reporting. Mga kaanak ng mountaineer na natagpong patay sa Rodriguez Rizal, labis po ang dalamhati. Paniwala nila may foul play sa pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay na si Adrian Alba. Darito ang report ni Marisol Abdurrahman. Ganon na lang ang hinagpis ng mga kaanak ng mountaineer na si Adrian Alba na hindi inakalang bangkay na siyang makikita. Matapos magpaalam noong Sabado para sumailalim sa isang basic mountaineering course. Sa may bato na yun, may gumaganon na kamay. Sabi ko naman doon sa pinsa kong lalaki, sabi ko babain mo nga kung kamay talaga. 5 kilometro pa raw ang layo mula dito sa lugar kung saan na-recover ang bangkay ng mountaineer, mula doon sa lugar kung saan siya nalunod noong linggo sa kasagsagan ng malakas na ulan. At ng mga oras din daw na yon, mataas at malakas ang agos ng tubig sa ilog. Sa gitna ng pagluluksa, nagpahayag ng duda ang mga kapatid ni Adrian sa sanhi ng kanyang pagkamatay. Iba po yung nalunod sa nilunod. Kasi po sa ganyan po talagang imposible sa dami nila eh. Meron po talagang dapat managot. Yung tali po nakatali sa puno ng akasya, then yung isang tali po sa tao lang po. Wala po silang, tapos wala daw po silang yung harness po dito na nakakabit sa rope. Ang masaklap pa raw, wala ni isa man sa naging kasama ni Adrian sa training ang nakikipag-ugnayan sa kanila. Hindi nila ina-acknowledge na personally, hindi daw nila kakilala yung kapatid ko. Hindi nila kagrupo, pero kasama nila. Isinailalim na sa autopsiya ang labi ni Adrian. Nakalagak na ngayon sa kanilang bahay sa Makati ang kanyang labi. Para sa unang balita, Marisol Abdurrahman, reporting. Samantala, singil sa generation charge ng Meralco bababa ngayong buwan. Mahigit 16 centavos per kilowatt hour ang bawat singil. Ayon sa Meralco, bunsod yan ang pagmura ng presyo ng kuryenteng kanilang binibili sa wholesale electricity spot market. Pero magpapatupad pa rin ng dagdag singil ang Meralco simula Oktubre para naman bawiin ang hindi nakolektang generation cost. Apat na hinihina ng miyembro ng Gapus Gang arestado sa Caloocan. Darito ang report ni Katrina Son. Bakas pa sa mga kamay ni Danilo de la Cruz ang mga marka ng pagkagapos sa kanya ng mga umano'y miyembro ng Gapus Gang na pumasok sa bahay niya at pinagnakawan siya. Ginapos din ang dalagang anak ni Danilo at isang kasambahay. Lumabas ako ng kwarto ko, master's bedroom. Doon ako natutukan. Hanggang sa dinala kami sa maid's room. Doon kami tinali lahat ng anak ko, ako, tsaka yung katulong. Habang sila naman, nililimas yung bahay ko. Tinatayang aabot sa 2 bilyong piso ang halaga ng lahat ng nakulimbat ng mga sospek. Kasama na ang mga alahas, kamera, mamahaling relo at portable DVD player. Binalak din daw molestyahin ang kanyang anak. Pag-alis ng mga sospek, nakakalas sa pagkakagapos si Danilo sa kaagad humingi ng tulong sa pulisya. Sa follow-up operation, nadampot ang 4 na sospek na sina Restituto Jose, Alan Belen, Cindy Guzman at Jonaline Getalado sa kanilang safe house sa mismong village kung saan naganap ang krimen. Nakuha sa kanila ang karamihan sa mga gamit na ninakaw kina Danilo at ilang paraphernalia na gamit sa pagsasyabu. Ang modus nila is papasok sila sa bahay. Once inside, delikado po itong grupo na to because tinatalian nila yung mga biktima nila at saka well-armed sila. Nakilala ni Danilo ang 2 lalaki na kasama na pumasok sa bahay niya. Umamin agad ang 2 lalaki.
Pero tumanggi ang dalawang babae na kasama sila sa krimen. Pero may inaamin mo yung nangyaring krimen. Okay. Pero kung inaamin mo, di kayo kumuha ng krimen. Kinuha nga ko namin. Sabi nila kasabwat niyo daw sila? Hindi po. Friend po namin. Kasi po kanina pong umaga dumating po Tapos nagulat na lang kami. May pumasok na mga polis. Pinusasan po sila. Tapos pati po kami pinusasan. Ayon kay Caloocan Police Chief Senior Superintendent Jude Santos, matagal na nilang minamanmanan ng grupo sa paniwalang sangkot sila sa mga nakawan sa lugar. Hinala rin ng mga pulis, miyembro ang mga ito ng mas malaking grupo. Pagkahuli nitong apat is a result of intensive follow-up operation. Marami na rin kasi kami naririnig na mga galaw nitong tao na to. Para sa unang balita, Katrina Son, GMA News. Para naman sa ating ulat panahon, isang bagyo ang posibleng pumasok sa Pilipinas mamayang gabi o bukas ng umaga. Huling namataan ng Pag-asa ang Tropical Storm Kulap sa layong 1,250 kilometro, silangan-hilagang-silangan ng Basco, Batanes. Taglay nitong lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometro kada oras at mabagal na kumikilos pahilaga. Ayon sa Pag-asa, kapag pumasok na ito sa bansa, tatawagin itong Bagyong Nonoy. Ina ng call center agent na na-hit and run sa Pasig na nanawagan ng katarungan. Aeroplano na sinasakyan ng isang hockey team nag-crash sa Russia. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita.